Treasure Hunting Weekend mga ka-DH. Narito na naman kami sa kasulok-sulukan ng lugar na ito. Okay, medyo malayo-layo ito sa highway. Konti lang ang bahay dito. At meron kaming puntahan na sinabi ng ating ka-TH na kakaiba daw na marka sa mga niyog. Ang dami-dami pa naman niyog nila, pero yun lang daw talaga ang punong niyog na ganun ang mga marka. Kaya siya nagsuspitsa na ito'y remarkings ng treasures. Kaya atin puntahan ngayon at suriin at i-detect na rin. Kasama ko si Surigao San Jr. Tumangkad siya ngayon ng 3 inches noong last year. Ay, hindi pa kanyang katangkad. Yan, no? 12 years old pa yan. Mag 13 pa ngayong Agosto. Okay, so eto na kami sa lugar. Umuulan. Biglang umuulan. Kaya nababasa ako ngayon. Napapaos na ako ngayon ang boses ko dahil inuubo ako. Dahil sa ulan na ito. Okay, isang araw lang, ubo ka agad. So ito na yan, no? Tad-tad ng remarkings. Ito na yung punong niyog na yan. Close up natin yan. So yung pinakaibabaw, ang layo nun ay, ang haba sa metro ay mga 6 meters. Yung pinaka last na dot. At sa pinakababa ay may paa. Footmark. Okay, ibig sabihin hakbang-hakbang. Pwede rin ang dami ng dot na yan ay ang dami ng hakbang. Ito ang ating ilustrasyon. Ito yung punong niyog na mayroong napakaraming mga marka na pabilog. At sa pinakababa nito ay footmark. So ibig sabihin hakbang-hakbang pa tayo papunta sa harapan to. Ngayon, ang paghanap nito, kahit na wala tayong detector, kahit gamit natin na dowsing lang, ay pwedeng matagpuan ito. Meron ng mga nakakuha sa ganitong mga remarkings. Ito yung makita nyo na magkasunod-sunod na mga bilog. Magtaka kayo sinong naglagay dyan. Pagising nyo pagka umaga, meron na. Ayan, ito yung footmark sa pinakababa. Yan kasi pag nag-remarking ang mga Hapon, bago lang niyang ginawa, mga 10 taon nakaraan nang nagsurvey. Kaya mas maganda ang remarking na sign kasi bago ginawa. Nang mag-survey ang Hapon ay natagpuan nila yung lugar. And then wala ng mga marka kasi sinira na ng mga tao. Kaya gumawa sila ng remarking. So yan, ang madaling marka nila ay mga bilog-bilog lang na dot. Gamit ang tubo. Ano nila yan, i-chisel. Meron din mga square na gawa ng chisel. So ito ang paghanap niyan. Kahit hindi nyo na bilangin kung ilang dot ito, ay kunin nyo lang ang pinakamataas. Yan. At ang pinaka itong ground level, halimbawa ito yung lupa. Okay, sukatin nyo lang dyan ang haba nyan, and then itumba nyo yan dito papunta sa harap, at kung ano ang haba nyan ay siyang distance. Okay, so halimbawa ang haba nyan ay itong sa amin 6 meters to eh. Kaya punta tayo sa harap ng 6 meters. Yan. At ang lalim niyan ay ganun din sa kahaba. So ang lalim ay 6 meters pa rin. So parang ganyan yan. Nagaganyan, no? Parang trigonometry. So kung ano ang taas niya, ayun din ang hypotenuse at ang base.
Yan, at ang lalim dito, yan, ay ganun din ka lalim sa height. So, nag-a-apply diyan ng trigo ang hapon. Konting mathematics. Okay, pero ito, i-detect namin sa harapan kung merong ma-detect. Paano nga ba nakapasok ang mga hapon diyan sa ganitong lugar? Ang mga hapon kapag mag-remarking ay madaling araw, alas 2, alas 3, ganyan. Kaya hindi natin sila nakikita. Kinabukasan, makikita natin may mga marka na ang mga niyog. At hindi ganong mahalata kasi kinopya nila yung mga parang natural lamang na marka. Ang pagkaiba lang diyan ay marami, sunod-sunod. Kaya mahalata natin na man-made. Pwedeng 10 years na yan at pwede ring 2 years. Merong nag-remarking sa isang lugar na pinuntahan ko. 1 year pa ang nakaraan nag-remarking. Mga Koreano. Remarking sa mga niyog. Kaya hanggang sa ngayon meron pang mga operation ang mga Hapon at Koreano. So, ito si pendulum. Dinetect namin ang harapan kung meron. At nag-umpisa na pag-detect ang kanyang pendulum. So meron dito. Merong something na na-detect. Ang pendulum ay makapag-detect naman yan ng mga minerals. Tinatawag na decoy. Kaya minsan nadidikoy pero nakapag-detect din yan ng mga ibinaon. Kaya mas mabuti nang merong pendulum at dowsing kaysa wala. Ito'y support lang ito ng ating analysis kung tama tayo. Kaya meron namang mga detection. Ayan, umikot na, ibig sabihin ay diyan na. Diyan, kung ano mang meron diyan, umpisa yan sa minerals. Deposit of minerals, meron. At pwede ring Yamashita treasures na. Okay, so Invisible Man. Dowsing din. Meron na pala akong pinadalhan ng dowsing rod, isa, ngayong week na ito. Hindi ko lang ina-announce kasi pumapasok ang mga scammer. Mayroon kasing gumagawa ng katulad ng ng Facebook ko. Pero konting friends lang yun. At mahalataan nyo, wala siyang mga post na katulad sa akin na araw-araw meron akong post videos. At nanghingi ng mga nanghihingi sila ng halimbawa payment daw sa padala nang ipadala ko. Kunti lang naman mga hinihingi, taga 500, 700 ganyan, pero scam na rin yun. Okay, so ito ako ang hawak ng dowsing. Tingnan natin kung diyan talaga yan. Pero hindi mo iniisip yan na nandyan. Pabayaan mo lang ang dowsing na maggagalaw ng kanya. Ayan, so meron nga dyan. Merong detection sa area, sa harapan. At tamang-tama yung haba ng mga dots sa niyog, ayun talaga ang layo galing sa puno ng digging spot. Okay, ako'y magpasalamat sa lahat. Hanggang dito na lamang kami mga katiyats. Paalam, ingat kayong lahat. God bless you all.